Pangalawa, let love for God shape love for others. Sabi ng Panginoong Hesus ay mahalin natin siya ng buo nating pagkatao. Ito yung una at pinakamahalagang utos. Kaya lang, hindi dito huminto ang Panginoon. Sabi niya sa susunod na talata, Mark 12:31. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Alam mo, na-realize ko, kaya isinunod agad ng Panginoong Hesus ang pangalawang pinakamahalagang utos, ang mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ay hindi kasi pwedeng paghiwalay ng pagmamahal mo sa Diyos at ang pagmamahal mo sa kapwa. Kasi kung tunay yung pagmamahal mo sa Diyos, matututunan din nating mahalin ang mga taong mahal niya. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, mahal kita, pero ang puso natin puno ng galit, inggit, pandalait, unforgiveness, at kawalan ng malasakit sa kapwa. Sabi sa 1 John 4:20-21, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kaibigan. Ang linaw. Kung sinasabi mo, no, gusto kong mahalin ang Diyos, then mamahalin mo yung kapwa mo, kahit kaaway mo pa. Ang linaw nito. Hindi sinasabi ng Bible na optional ang pagmamahal mo sa kapwa. Hindi sinasabi na mahal mo si Lord pero bahala na kung paano mo tratuhin ng mga tao sa paligid mo. Hindi. Ang sabi, kung mahal natin ng Diyos, dapat makita yon sa pagmamahal natin sa kapwa. Bakit? Kasi ang pagmamahal sa Diyos ay hindi dapat nakakulong sa kanta lang. Hindi lang ito lyrics kapag Sunday. Hindi lang ito sinasabi kapag nananalangin, I love you Lord, Amen. Kundi ang pagmamahal sa Diyos kapag totoo, lalabas at lalabas sa pakikitungo natin sa iba. Kung totoong mahal mo ang Diyos, lalabas yun sa patience mo sa iba. Lalabas yun sa pagpapatawad mo sa iba. Lalabas yun sa generosity mo sa iba. Lalabas yun sa humility mo sa iba. Lalabas yun sa paraan ng pagsasalita natin kahit may pagkakataon na galit ka na. Pero dahil mahal mo ang Diyos, magiging gracious ka sa iba. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay lalabas sa paraan ng pag-aalaga natin sa mga taong napapagod sa buhay, nasasaktan, naliligaw o nahihirapan. Kung mahal natin ang Diyos, may pagkakataon na kahit pagod na tayo sa trabaho, ay maghahanda pa din tayo para sa discipleship o mission group na pinangungunahan natin. Kasi mahal natin sila at mahal natin ng Diyos. Iniisip mo ang kanilang paglago. Iniisip mo na kailangan nilang kumain ng salita ng Diyos. Iniisip mo na nilagay ka ng Diyos sa group na yan bilang leader para matupad ang magandang plano ng Diyos para sa kanila. Sabi rin ng Panginoong Hesus sa John 13:34-35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Pansinin natin, hindi lang sinabi ng Panginoong Hesus, magmahalan kayo. Hindi. Ang sinabi niya, kung paano ko kayo minahal. Ibig sabihin, ang standard ng pagmamahal natin sa kapwa ay hindi ang mood o feelings natin. Hindi ang personality natin. Hindi kung deserving ba sila. Hindi kung may maibabalik sila pag nagmahal tayo sa kanila. Kundi ang standard ay kung paano tayo minahal ng Panginoong Hesus. Ang tanong, paano ba tayo minahal ng Panginoon? Minahal niya tayo kahit makasalanan pa tayo. Minahal niya tayo kahit wala tayong kayang ipagmalaki. Wala tayong kayang ibalik. Wala tayong kayang ibayad sa Kanya. Minahal niya tayo kahit hindi tayo madaling mahalin. Tama ba? Minahal niya tayo ng may sacrifice. Minahal niya tayo hanggang kamatayan sa krus. Kaya kung mahal natin ang Panginoong Hesus, gugustuhin nating sundin siya. At kung susundin natin siya, matututunan nating mahalin yung kapwa natin sa paraan kung paano niya tayo minamahal. Kaya tingnan mo, sabi sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang tao, mahal ko si Lord, pero ayaw naman niyang sundin ang utos ng Panginoong Hesus na magmahalan gaya ng pagmamahal niya. Ang obedience natin ay hindi dapat nanggagaling sa takot lang sa ating leaders. Dapat, kaya tayo sumusunod na magmahal sa kapwa ay dahil ito sa pagmamahal natin sa Diyos. Dahil pinatawad niya tayo, gusto rin nating matutong magpatawad sa iba. Dahil pinagtiyagaan niya tayo, gusto rin nating matutong magtiyaga sa kapwa. Dahil inabot niya tayo, gusto din nating abutin ng iba.
At sabi pa sa 1 John 3:16-18, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Ibigan, kung gusto mo malaman kung anong ibig sabihin ng pagmamahal, love o pag-ibig, ay tingin ka lang sa Panginoong Yesus at malalaman mo kung anong ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Sabi dyan, ang pagmamahal daw ay inialay ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay para sa atin. Wow! Kung hindi pala ganito, ako nagmamahal sa iba, ay hindi pala ito pagmamahal na nais ng Diyos. Kung palagi ang iniisip mo lang yung sarili mo, kung palagi ang iniisip mo lang ay kung ano ang mapapakinabangan mo o makukuha mo sa isang tao at hindi kung anong maibibigay mo sa kanya o anong maialay mo sa kanya, ay hindi pala yun pagmamahal na gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung hindi ako nag-aalay o nagsasacrifice para sa iba, ay ang pagmamahal ko pala sa iba ay hindi katulad ng pagmamahal sa akin ng Panginoong Yesus. Hindi pala pwedeng sinasabi ko lang na mahal ko ang isang tao pero wala akong ginagawa. Ayaw ko maistorbo, ayaw ko mahirapan, ayaw ko magbigay ng time o resources. Kaya nga, sabi sa talata, huwag tayo magmahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamagitan ng gawa. Ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal, hindi lang sinasabi, kundi ginagawa. Hindi lang I care for you, kundi may action. Hindi lang I'll pray for you, kapatid, kung kaya naman nating tumulong. Bakit hindi natin tulungan? Hindi lang God bless you kung kaya naman nating makinig, mag-follow up, dumamay, magbigay, magpatawad, o magbigay ng time sa isang tao. Kaya dito natin makikita kung bakit sinunod agad ng Panginoong Hesus ang pangalawang utos. Kasi ang pagmamahal sa Diyos ay ang pinagmumulan ng pagmamahal natin sa kapwa. Kaibigan, let love for God shape love for others. Ang ibig sabihin, hayaan natin na ang relasyon natin sa Diyos ang humubog sa paraan ng pagtrato natin sa ibang tao. Ang ibig sabihin, kung paano natin tinatrato ang ibang tao ay reflection yon kung gaano natin kamahal ang Diyos. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, mahal ko ang Diyos, pero sanay siyang manakit, mang-ignore, manggamit, manira, manghusga, o magwalang bahala sa kapwa. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay nakikita sa kung paano tayo magmahal ng mga taong nilikha at minamahal din niya. Kaya tanungin natin ang sarili, may tao ba sa buhay ko na kailangan kong mahalin? May family member ba akong kailangan kausapin na may humility? May taong nasaktan ko ba na kailangan kong hingan ng tawad? May taong hirap na pero nasanay na akong hindi siya pansinin? Sabi ni Tim Keller, your neighbor is anyone in your road. Ang neighbor, hindi lang yung mga taong gusto mo. Hindi lang yung mga taong kasundo mo. Hindi lang yung mga taong kapareho mo ng personality. Hindi lang yung mga taong may maibabalik sa'yo kapag tinulungan mo. Kundi ang neighbor ay yung taong inilagay ng Diyos sa harap mo, lalo na kapag may pangangailangan siya, may masakit siyang pinagdadaanan, may burden siya, may loneliness, may spiritual struggle. Kahit kaaway mo pa yan, kahit wala pa siya maibabalik sa'yo, yan ang neighbor mo at neighbor ko. Si Fred Douglas Shepard ay pinanganak noong September 11, 1855 sa Ellenburg, New York. Maaga siyang nawalan ng tatay at ang kanyang nanay ay matagal nang may sakit. Siguro doon pa lang maaga na siyang namulat sa mundo ng karamdaman at pag-aalaga sa may sakit. Nang siya ay nasa Madrid, New York sa isang revival meeting, tinanggap niya ang Panginoong Hesus bilang Savior at kanyang Lord. At buong puso niyang inilaan ang buhay niya sa Christian life. Nag-aral siya ng medicine, napangasawa niya rin ang isang doktor. At naramdaman nilang tinatawag sila ng Diyos, hindi sa komportableng buhay lamang, kundi sa Eastern Turkey. Doon nila ginugol ang natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nagtayo siya ng School of Medicine at 221 men ang nagtapos upang tumulong sa matinding sakit at paghihirap sa bansa. Sa kanyang records, by 1914, nakapagpagamot siya ng 6,000 patients sa kanyang clinic. Dumalaw siya sa may sakit sa mahigit 2,000 na bahay at
800 lang dito ang may kakayahang magbayad. So, okay lang yun sa kanya. Kahit walang bayad. Isipin mo yun. Sa mundo ngayon, madalas tinatanong natin, may kapalit ba yung service ko sa iba? May kikitain ba ako dyan? May recognition ba? Worth it ba? Pag magpapagod lang ako sa wala, wag na. Pero tingnan mo yung taong ito. Nakita niya ang paghihirap ng mga tao at dahil naunawaan niya na konti lang ang nakakaalam na mahal sila ng Diyos, ay ginamit niya yung kanyang paglilingkod sa medisina, panggagamot sa kanila upang makilala nila na may Diyos na nagmamahal sa kanila. Kaya ang ginawa niya mission ang ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng paggagamot sa mga may sakit at naghihirap. Nang kilalanin siya dahil sa kanyang service, sinabi niya, "Because I have understood a little about that love, I try to let others know about it. This is my purpose in life. I did not come to this country to make money or a reputation. I came to bear witness that God is love. If by my work I have been able to show you Him, I have had my reward, and I thank Him." Ang ganda nun. Hindi siya pumunta para sa pera, hindi siya pumunta para sa reputation. Pumunta siya para magpatotoo na ang Diyos ay pag-ibig. Yun ang love for God, shaping love for others. Kapag naunawaan mo at naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos, hindi mo kayang itago lang yan. Hahanap ka ng paraan para may makaramdam ng pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng buhay mo. Pero hindi ibig sabihin lahat tayo tatawagin sa Turkey. Hindi ibig sabihin lahat tayo magiging doktor, missionary. Pero lahat tayo may neighbor. May neighbor ka sa bahay. May neighbor ka sa mission group. May neighbor ka sa office. May neighbor ka sa school. May neighbor ka sa messenger mo. May neighbor ka na matagal mo nang hindi kinukumusta. May neighbor ka na hindi mo gusto pero tinatawag ka ni Lord na mahalin mo siya. May neighbor ka na may pangangailangan at baka ikaw ang gagamitin ni Lord para iparamdam yun sa Kanya. Sabi ni David Guzik, 1,000 empty burnt offerings do not mean more to God than a single act of love done in His name. Hindi ibig sabihin baliwala ang worship. Hindi ibig sabihin baliwala ang church gathering. Pero ang sinasabi niya na ang worship sa Diyos na hindi nagbubunga ng pagmamahal sa iba ay walang saysay, empty. Ang pagkanta mo sa praise and worship pero hindi nagre-resulta ng compassion sa iba ay kulang, kaibigan. Ang Bible knowledge na hindi nagpapabunga ng humility sa buhay mo, kulang yan. Hindi nagpapabunga nung desire mo, nung passion mo na i-share yung gospel, mag-disciple ng iba, hanapin yung mga naliligaw, kulang yung ginagawa mo, kaibigan. Empty pa rin yan. Ang prayer na hindi nagiging mercy ay kulang pa din. Kaya nga, let love for God shape love for others.